ating bagsak ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Lahat ay inihahandang makasama sa isang maluwalhating paghahari. Kaya nga't magtaglay ng malinis na puso, busbusin ang banal na Espiritu ng Espiritu. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso, malinis na puso. Ang panahon, lipas ng pagdurusa, maging ang kaluluwa sa layaw ay gumanda. Ngunit naawa sa atin ng Ama, ngayon'y kabahagi na sa kabanal-banalan niya. Dinalisay ng alabok na ginto, inunos ng mga pagsubok. Ngunit sa dala puso'y laging nakatayo, paninindigan ay hindi naging liko. Agape ang nagturo, pagpapakabanalan sa pagpapakasaktan. Kapatid kong mahal, nakaloob ng Ama, pagwis ng pagmamahal, halina't ikampay na. Yaman ng kaluluwa, sa langit ay silid na, ang tanging susi ay ating pusong saktan. Dinalisay ng alabok na ginto, inunos ng mga pagsubok. Ngunit sa dala puso'y laging nakatayo, paninindigan ay hindi naging liko. Agape ang nagturo, pagpapakabanalan sa pagpapakasaktan. Kapatid, alam mo ba ang iyong tinutungan? Kasuri mo na ba ang laman ng iyong puso? Kaigling panahon, ngayon na ang hamon, magbanal, magpakasaktan. Minalisay ng alabok
Agaping nagturo, pagpapakabanatan sa magpapakasaktan. Agaping nagturo, magbanal, magpakasaktan. Ika-29 na araw ng ayuno ng Bansang Banal. Narito po ang mga talatang takda nating pagbulayan sa araw na ito, bago ang takdang panalangin sikap mission. Ipinapayo na huwag lamang nating pakinggan ang mga talata. Sa halip ay buksan po natin ang ating sariling Biblia at pagbulayan ang mga talatang nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 42, versikulo ay 1 hanggang 5, kasama ang 8 hanggang 11. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala, at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan, ay pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos, na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Bakit ka nanglulumo, o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Gayon may uutusan ng Panginoon ang Kanyang kagandahang loob sa araw at sa gabi, ay sa akin ang awit sa Kanya. Sa makatwid bagay, isang dalangin sa Diyos ng aking buhay. Aking sasabihin sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako yayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? Nawaring tabak sa aking mga buto, na tinutuya ako ng aking mga kaaway,
habang sinasabi nilang lagi sa akin, "Saan nandoon ang iyong Diyos? Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos." Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, kayo'y nagbabadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay talikdan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo.
ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang ikasyam na gabay ng sikap sa ikasasakdal ay nagpapatunay ng matibay na pag-asa ng iglesia, ang iglesyang pros decominoi. Tayong mga lingkod ng Diyos ay matibay na nanghahawakan sa mga pangako ng Diyos na tumawag sa atin sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga ito ay ganap na makakamtan natin sa kanyang ikalawang pagparito sa sanlibutan. Ito rin ang kaganapan ng pagkatatag ng kanyang maluwalhating kaharian na pangbuong daigdig na mas lalong kilala sa pamagat na kahariang milinyal. Tayo ay kahariang natayo na, ngunit iba sa larawang hinihintay dahil ang kaharian ng Diyos na hinihintay ay totoong maluwalhati at hayag na matatanghal sa buong sanglibutan. At sapagkat kahariang naghahari sa panahong yaon, ang tunay na kapayapaan ay mararanasan natin. Ang mga paunang nabanggit na ito ay siyang saligan ng tinatalakay na gabay sa pagkakataong ito. Katotohanang ang mga banal ay naghihintay sa ganap na pagkahayag ng maluwalhating kaharian ng Diyos. Ganito mismo ang kahulugan ng salitang pros decominoi, waiting for the kingdom of God. Kung ating maiingatang totoo sa ating mga puso ang pag-asang ito, tayo'y hindi manghihimagod sa paggawa ng mga kalooban ng Diyos, kundi sa halip, tayo ay magiging palakas ng palakas. Tunay na ito'y
pinagtitibay ng talatang babasahin sa Isaias 40:31 ating pakinggan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Kailinaw ng pahayag na ating narinig. Ang tunay na naghihintay sa kaharian ng Diyos ay laging nagbabagong lakas. Hanapin ng bawat kapatid sa kanilang paglilingkod sa Diyos ang katotohanan ito. Ikaw ba'y Kristiyanong pros decominoy? Kung gayoy, magpakasigla ka sa ginagawang paglilingkod sa iglesia. Ikaw ba'y agila na may di kawasang lakas? Mapatutunayan mo, mahal na kapatid, ang kabutihang dulot ng pagiging pros decominoy. Lalong hayag sa panahon ng mga mahigpit na pagsubok, tulad ka ng agila sa maunos na himpapawid. Maging matibay na pag-asa natin ang laging handa at di karaniwang gawa ng pagtulong ng Diyos sa atin sa panahon ng gipit na kalagayan, gaya ng sinasabi sa Deuteronomio 33:27 hanggang 29. Walang gaya ng Diyos o Jeshurun na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibaba ay ang walang hanggang mga bisig at kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway at sinabi, lansagin mo, at ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Jacob na nag-iisa sa isang lupain ng trigo at alak. Oot ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel. Sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag ng iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan. At ang mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Tunay na walang gaya ng ating Diyos sa kanyang pagkukupkup sa atin, na kanyang bayang hinirang. Ang espiritual na Israel, ang Shiloh sa makatwid ay ang kabanal-banalang iglesia. Bahagi rin ng pagiging iglesyang pros decominoy ay ang hindi pagkainib sa hinihintay. Katumbas ng mga salitang ito ay hindi nagmamadali. Katotohanan ang sumasampalataya sa pangakong hinihintay ay hindi nagmamadali. Hindi rin naman nararapat na maghintay na walang ginagawa o wait and see attitude. Sa halip ay gumagawa habang naghihintay. Ang tumatanggap ng gantimpala ay ang nagwaging manlalaro sa isang paligsahan. Ang tagapanood o tagapalakpak ay hindi kailanman tumanggap ng gantimpala dahil sa panonood lamang. Kaugnay ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon ay ang kailangang paghahanda sa pagsalubong sa Kanya. Prepare to meet thy God. Ang sabi ng propetang si Amos sa talatang 4:12, maghintay na gumagawa sa pagtatapat sa loob ng iglesia. Samantala rin namang naghihintay at gumagawa, maaaring may pagkakataong nanghihina ang ating mga pananampalataya at pag-asa. Sa ganitong pagkakataon, ipinapayo ng kasangkapang pangasiwaan na tayo ay tumayo sa bantayan ng pananampalataya upang maalaman ang kalooban ng Diyos at Kanyang sagutin ang anumang pag-aalinlangan sa Kanyang mga pangako, gaya ng nasusulat sa Habakuk 2:1 hanggang 3. Ako'y tatayo sa aking bantayan, lalagay ako sa muog, at tatanaw ako upang maalaman ko kung ano ang Kanyang sasalitain sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daig. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapis na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagamat nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal.
manalangin sa Panginoon, isangguni ang lahat ng mga bagay, at taimtim sa iyong sarili, dinggin ang salita ng Panginoon. Sa pananampalataya, ito ay gawing mainam at ikaw ay mapapasakabutihan. Maranatha, ang Panginoon ay darating. Prepare to meet thy God. Maghintay na gumagawa hanggang sa kanyang muling pagparito. Tumayo ka sa bantayan ng iyong pananampalataya at hintayin ang sagot ng Panginoon. Kapatid na Pros Decominoy, tatanggap ka ng kanyang mga pangako kasama ng buong Iglesyang Pros Decominoy.